Okay, magandang hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera at shoutout din dito sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng mundo, no, na nasa labas ng Pilipinas. Ang topic po natin ngayon ay tungkol po dun sa Supreme Court decision, no, na ipinalabas ng Korte Suprema kahapon hingil po dito sa issue ng constitutionality, no, ng impeachment complaint na isinampa po ng House of Representatives laban po sa ating Vice Presidente Sara Duterte. Tatalakayin muna ho natin yan briefly kung ano po yan, ano yung mga issues na involved. And then pagkatapos po niyan, ang ating sariling kuro-kuro hingin po sa implikasyon po nito sa ating mga Pilipino. No? Mahalaga po na maintindihan natin mabuti ito sapagkat ito po ay isa sa mga major, no, na mga issue na sumulpot po bago itong State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa Monday. So mahalaga po na maintindihan po natin yan. Ano po ba ang implikasyon nito? Unang-una, ito pong Supreme Court decision na ito ay isinagawa makaraan po na magkaroon ng katanungan o magkaroon ng paghiling sa pagsagot sa mga katanungan ang Senado at ang mga abogado nitong ating Vice Presidente. So, imbis na pumunta ho sila sa bababang kapulungan upang sila ay mag-usap-usap, dinala po ito sa yung isang ikatlong institusyon po natin. No? Matatandaan po, tatlo yan, no? Executive, legislative, na bicameral po ngayon kasi dalawa yan, may isang lower at may upper house ang Senado at ang Korte Suprema. At alam niyo naman po na ang Korte Suprema, hinihilingan nga po yan kapag may mga question na konstitusyonal, no? Hindi po facts, hindi po sila trial of facts, although may mga condition din naman, may mga kondisyon na kung saan ay nagiging trial of facts sila. Pero mostly, it's all about constitutionality. So, dumulog po sa Korte Suprema, ito po mga taong ito, kine-question nila kung constitutional ba o legal. Ito pong fourth impeachment complaint na ipinasa po ng mababang kapulungan sa Senado nung, I think, hindi ako magkakamali, hanggang nung Pebrero po. Oo, bakit Pebrero, bakit pivotal ito? Sapagkat ito po ay ilang araw o isang araw yata bago magsara para sa recess ang Kongreso. Matatandaan nyo ho, mayroon ho kasing may yung midterm elections. No, midterm elections, magsisimula yan. So kinakailangan ho, magkaroon ng recess ang 19th Congress. Okay? So, ganun po yan. So, kaya, may ganyan ng context eh. Ang tanong simple, ito po bang impeachment complaint ay constitutional? Kaya po ganun din po yung sinagot ng Korte Suprema makaraang magbigay ng ilang katanungan sa House of Representatives. Kaya lumabas itong July 25, no? Ito pong decision na ito. No? Una-una, ano po bang in-address bago nila sagutin itong main issue o yung core issue ng konstitusyonalidad ng impeachment complaint, no? Una-una, niresolve mo nila kung justicious issues to, ito ba ay pwedeng pakialaman ng Supreme Court. Marami yung ginamit na kaso. Ang ponente po ay walang iba kundi si Associate Justice Leonen at napatunayan po na justiciable controversy o issue ito pong impeachment complaint na ito. Kasi unang-una yung mga personalities involved. Number two, ang impeachment po ay isa pong pamamaraan yan, no, na nakasaad mismo sa saligang batas upang papanagutin ng isang constitutional officer sa anumang paglabag sa ating mga batas o sa saligang batas mismo. So, yun. Ikalawa po ay tinignan ho nila yung due process.
Kasi po ang due process ay isa po sa mga likas na karapatan yan ng ating lahat. Hindi lang po ng presidente, ng vice-presidente, ng mga politiko, kundi lahat po tayo dyan. Na kapag ka inaakusahan ka ng isang bagay, ay may pagkakataon ka para mapakinggan. No? So kaya iyan po yung tinatawag na due process. Yung pag-exercise mo ng karapatan na mapakinggan ka. So, yun po yun. At katlo, siyempre, yung pinaka-main issue, no, yung tinatawag na 1-year ban. No, 1-year ban. No, sa pagbabasa ko po dun sa nasabing desisyon, sinabi po ng Supreme Court, inayunan po ng Supreme Court yung mga petisyonaryo na sinasabi na sakop sa 1-year ban, ito pong impeachment complaint na ito. Paano ho nila napatunayan na ito isakop? Nagbalik tanaw ho sila chronologically kung ano nangyari dito sa pagsasampa ng impeachment complaint. Yung sinasabi po nating impeachment complaint dito, ito po yung pang-apat na impeachment complaint. Hindi po yan yung naunang tatlo. Sapagkat yung naunang tatlo, tinatawag ho nilang null and void ito dahil po hindi naman po inaktuhan ng mababang kapulungan nung final na mga petisyonaryo yung kanilang complaint. Ang parang lumalabas na opisyal lamang na pinatulan ng mababang kapulungan ay itong fourth complaint na sa kasamaang palad po ay na-file nung Pebrero 5. Parang isang araw yata o ilang araw lang. At sangayon po sa pagre-review ng Korte Suprema, hingil po sa mga kaganapang naganap ng mga panahon na yon, ay mayroon yata akong paglabag dun sa due process. Dahil sangayon po sa rules ng impeachment ng Kongreso, kapag may isang complaint na isang meeting sa kanila, ito po ay dadaan sa proseso na kung saan ay nire-refer po ito sa isang komite. At ang komite po yan ay yung tinatawag na Committee on Justice. At sila po ay aabisuhan yung kino-complain o pini-impeach na opisyales at bibigyan ng pagkakataon para magkaroon ng isang pagdinig. No? So, halimbawa ho, no? Nagsampa, by the way, sino-sino ba yung, may karapatang magsampa ng complaint? Ang isang ordinary mamamayan po ay pwedeng magsampa ng isang complaint. Pero bago niya magawa iyon, kinakailangan ay may champion muna siya sa Kongreso. So, halimbawa ako, nakita ko na may paglabag yung isang impeachable officer, ay ang gagawin ko dito ay gagawa ho ako ng petisyon at maghahanap po ako ng isang tao o isang congressman na kung saan ay pupunta sa plenaryo at kanyang ihahayag yung impeachment complaint na yan. Pagkatapos ng i-endorso po yan sa isang committee ng mababang kapulungan. At yung committee po yan ay magbibigay ng 10 araw sa magkabilang panig at lalo na doon sa inaakusahan na mag-respond. At may 3 yata o 2 araw na kung saan ay magkakaroon ng pagdinig. At pagkatapos niyan ay magbibigay ng kanyang report yung komite at iyan po ay ipepresent sa plenaryo at pagkatapos yung maipresent sa plenaryo ay magkakaroon ng botohan. Magbobotahan po ang mga congressman kung kanila pong i-endorso ang articles of impeachment sa Senado. So ganun po yung proseso. So sa ayon po sa ating batas o sa ayon po sa rules of impeachment, kapag ka-citizen po o kaya sariling miyembro ng Kongreso ang gumawa niyan, ito po yung dadaanan na proseso. Ngayon, ano nangyari doon sa port complaint? Ang nangyari doon sa port complaint, in-expedite po yan dahil sa kawalan ng panahon. Okay? Pinalabas po ng House of Representatives na yung port impeachment na yan ay dumaan sa isang political caucus, nabasa po daw ng mga congressman. At pagkabasa nila, nagbotohan po sila kasi may botohan na eventually na magaganap na dapat 2/3 ng Kongreso ay sumang-ayon sa pagtatransmit
ng articles of impeachment laban dun nga dun sa opisyalis na yon sa Senado. Na kung saan naman sa Senado ay sila ay magsasagawa ng isang paglilitis para mapatunayan o hindi yung ikinaso o napag-alamang kaso ng mababang kapulungan dito po nga ito sa impeach official. At pagkatapos nyo, sila po ay magbobotohan. Okay? Magbobotohan sila. So, ganun ho yung proseso talaga ng impeachment. At sabi ho ng Korte Suprema, batay ho doon sa kanilang pagtataya, doon ho sa proseso o due process na tinatawag na bibigyan ng karapatan ang Vice Presidente para sumagot doon sa mga alleged crimes na kanyang nagawa. No? At ano ho ba ito? Yung mga crimes na yan, tatlo ho daw yan. Unang-una yung kanyang mishandling, no, na mahigit sa 600 plus billion pesos sa intelligence funds, no. Isa po yan, natatandaan nyo yung mga Maria Grace Piatos, nandun po yan. Isa ho yan doon sa isang kinaso. Ikalawa, yung nakita nyo naman ho yun, yung napaka-obvious na video ng ating Vice Presidente na nagbanta dito out sa ating Pangulo at sa kanyang kagalang-galang ng unang ginang at sa kanyang pinsan na Speaker Martin Romualdez na di umano, ito raw Vice Presidente nagsabi na sa isang tao na kung anong mangyari sa kanya, balikan itong Presidente at ang Speaker. Kung ano ba daw mangyari, kung mamatay siya, etc. So, babalikan daw yan. No? Yun yung pangalawa. No? At yung ikatlo, kalimutan ko yung ikatlo. But suffices to say, parang sinasabi nila na may paglabag sa sinumpaang tungkulin ang Vice Presidente na pangalagaan ang integridad at ipatupad ang batas. Integridad ng saligang batas at ipatupad ang batas. So, ayon sa Korte Suprema ay hindi po daw nabasa ng mga congressman ito pong complaint. Kumbaga, nagstoko sila, tapos hindi masyadong natalakay doon. Basta nilang pumirma itong mga congressman. Ang sabi nila, hindi dapat yan. Dapat yan. Lahat ng mga pumirma doon, alam nila yung ikinaso, alam nila kung sino kinasuhan, alam nila kung ano yung mga ebidensya, nagkaroon ng pagre-review. Ibig sabihin, parang sinasabi nila na hindi rin shortcut yung karakarakang may complaint tapos in-endorse ng isang congressman at pagbobotohan agad-agad. Ibig sabihin yan, kahit na gano'n na may in-endorse mismo ng isang congressman at pinagbotohan na, kinakailangan dumaan pa rin po sa proseso. Kaya sinasabi nila, dahil hindi ito dumaan sa proseso, ito ay null and void din. Pero, ito yung pero doon. In-acknowledge po ng Supreme Court na natanggap o na-initiate, no, ng mababang kapulungan, ito pong impeachment complaint. So, ibig sabihin, kung na-initiate po yan, ina-initiate po ito at that time ng 19th Congress. Papatapos na po ang 19th Congress. So, dahil na-initiate nung 19th Congress, hindi na siya pwedeng buhayin sa 28th Congress, sa bagong Kongreso. Bakit? Kasi nga, issue yan nung 19th Congress na dapat ni-resolve nung panahon ng 19th Congress. Problema, last minute o last ditch effort kasi ang nangyari. No? At ang backstory ho dyan, nagyabangan yung mga yung mga congressman na kaalay ng ating speaker o ng speaker natin na si Martin Romualdez. Siyempre, noong mga panahon, bigay ng pondo, bigay ng budget. So, yun po yan. So, yung sa pagyabang nila, nakahuli na last ditch. So, kahit na hindi talaga pwede. Ngayon, bakit hindi rin pwede? Paano? Nung kanilang tinansmit dito po sa Senado, imbis naman kaagad-agad na i-convert ng ating Senate President yung Senado,
into an impeachment court at para magkaroon ng pagdilitis, anong ginawa ni Escudero? Yung ginawa ni Escudero, teka muna, kung ano-ano mga pinag-question sa kasama si Senate, yung kanyang kaibigan na si Senador Alan Peter Cayetano. So dahil doon sa dilidali nila, nawalan na ho ng panahon para matalakay ito pong isinampang impeachment laban kay Vice Presidente at na technical. So yung pong desisyon ng Supreme Court ay hindi po technical yan. At may caveat po yung yung ponente. Hindi naman namin sinasabi na walang sala itong ating Vice Presidente. Ang sinasabi namin under technical terms, hindi na po siya pwedeng litisin. Okay? So ano po ang komentaryo? Ano po ang epekto sa atin yan? Unang-una, ang epekto po sa atin yan ay malala. Bakit kamo? Dahil doon sa itinaktang one year bar sa ng impeachment, pwede itong gamitin ng isang opisyales o constitutional officer para siya ay hindi ma-impeach. Ano ang gagawin niya? Ang gagawin lang niya ay simple. Magnakaw siya ng magnakaw. Bilyon ang nakawin niya sa kaban ng bayan natin at mag-ask ng isang kulig niya. No? Isang kulig. Isang lawyer, no, na kulig niyan o baski citizen at sampahan siya ng isang napakahinang impeachment case, no? At tinanggap initiate ng Kongreso sa kabila ng kahinaan ng kaso, technically ay nag-run na yung tinatawag na one-year ban. So kung meron mas seryoso, for example, na mag-file ng mas malakas ang ebidensya na impeachment, di na ho mangyayari yan sapagkat sabi ho ng Korte Suprema at sang-ayon daw sa saligang batas, isang complaint lang sa isang taon. So yun po yan. So in-encourage naman, nandun naman ho sa desisyon na maaari naman magsampa. No? Kung talagang gusto nitong mga tao na magsampa ulit ng panibagong impeachment complaint, kinakailangan yan, isampa yan sa 6 ng Pebrero 2026. So, yan. So, sa ganang akin po, yung first round, medyo talo itong House of Representatives. 10 ng mga Pilipino na tulad ko na gustong malaman yung kung ano talaga ang ginawa nitong ating Vice Presidente. No? Ikalawa, ito pong desisyon nito ay ang pagtataya ng Korte Suprema, kanilang tinignan kung ano yung bigat. Ano po ba ang dalawang issue na involved dito? Unang-una, yung issue ng accountability, na sa ngayon po ay isang mainit na issue, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa, lalo na sa Europa. Bakit? Sapagkat po nagkakaroon ng tinatawag na upsurgence ng makakanang mga puwersa, pampulitikang puwersa. Makakanan, ibig sabihin ito yung mga diktador, no, na mga leader. No? Sa ibang mga bansa po, nagiging issue po yan, lalo na sa Amerika at sa Europa, dahil po may mga ginagamit na mga legal na maneuver para kung saan ay matanggal o maalis yung accountability sa kanila na pwede nilang gawin kung ano yung gusto nilang gawin kahit na ito ay nakasasakit sa buong sambayanan. Yan din po ang sa tingin ng iba at actually sa tingin ko rin naman nagkaroon ng ng pagtataya ng bigat. Ano mas mabigat? Ang accountability na naka-enshrine sa ating konstitusyon at isang mga institusyon na prinsipyo mismo ng demokrasya, o ang due process na isa rin namang mahalaga talaga. Dalawang major ang pinag-isipan nila Kasi sa totoo, pwede naman nilang dineklara na itong mga technical na mga procedure na ito ay maaaring i-dispense with kung tinuring nila na mas mabigat ang prinsipyo ng accountability
sa due process. Ang problema naman ho niyan kasi kapag ka ganun ang nangyari, halimbawa, pinili nila ang accountability at naging parang lesser priority nila o lesser consideration nila ang due process, napakalaki rin ho naman ang epekto niyan legally sa ating lahat. No? So, napakabigat nung dinaanan ng Korte Suprema para pagtayin yan. Ngayon, ano ang nararapat na gawin natin? Ang nararapat na gawin po natin ay ipaglaban po natin itong prinsipyo ng accountability. Sa papanong paraan? Marami pa naman ng paraan, hindi lang po ang impeachment. Kasi ang impeachment po, ay yun po yung legal na pamamaraan para tanggalin po, ay yun po yung unang unang concept, no? Tanggalin ang isang sa tingin natin ay nagkasalang opisyalis. No? So, impeachment po ang ruta dyan. Kung gusto natin ng legal. At kung gusto rin natin naman ng legal din, pwede naman ho nating daanin sa pamamagitan ng people power. Ibig sabihin, tayong mga mamamayan, na sa tingin natin ay talagang nagkasala ito at wala pa ho sa atin ng hustisya, pwede tayo-tayo po ay kolektibang mag-express ng ating mga saloobin, no? At tignan natin kung may epekto doon sa impeach official, no? Kung may hiya na natitira doon sa gusto nating tanggaling opisyal dahil sa tingin natin na nagkasala sila, kung may hiya talaga sila at kung meron silang apog o kaya merong pag-aano pa rin sa sarili, no? Pagpapahalaga sa sarili, no? Kasi kung may hiya ka, may pagpapahalaga ka sa sarili mo, ibig sabihin 'yon, no? Dahil nahihiya ka gusto mong iyan pero kung wala kang hiya, talagang you will cling to your position kahit na anong mangyari, di po ba? No? Pero kung mahiya siya, siya na mismo ang aamin, no? Na yes, indeed, may nagkaroon ng kontrobersiya, nagkaroon ng pagkakamali dito sa paggamit dun sa intelligence funds na yan. At ako ay humihiling ng pagpapatawad o pasensya sa sambayan ng Pilipino at bilang tanda ng aking paghingi ng dispensa, ako po ay magbibitiw sa pwesto. Kung gawin po ng Sara Duterte yan, palakpakan po ang sambayan ng Pilipino at maaari siguro na ito na ay magiging daan tungo sa kanyang pagiging Pangulo sa 2028. No? Sa ganang aniking po kasi, sa totoo lang, dapat po talagang ipinadaan talaga sa impeachment at sana na-push mismo ng kampo ng Vice Presidente yung pagbibigay sa kanya ng pagkakataon para marinig. Dahil dito nga sa nagawang mga maniobrang legal, di na ho natin talaga maririnig ang Vice Presidente. Nasa kanya na ho talaga yan kung aaminin niya o hindi. No? At kung siya ihingi ng dispensa doon sa pangalawang sinasabing paglabag niya, which is nagbanta siya ng kamatayan dito sa ating Pangulo. No? At yung isa pa, no? na sinasabing paglabag niya sa batas. Nakakahip, Vice Presidente na yung bola, ika nga. Kasi wala na rin sa bola ng Senado. Ang isa pang sinasabing posibleng senaryo ay maaari daw hindi tanggapin itong desisyon na ito ng Senado bilang exercise ng kanilang independensa. No? So, pag nagkataon naman ng ganon, away ang mangyayari dyan. Constitutional crisis. No? Sapagkat saganang kanila ng Korte Suprema, ginawa nila yung kanilang mandated constitutional duty, which is to interpret the Constitution and the laws. Ginawa nila. Ngayon, tayo bilang mga ordinaryong mamamayan o kayo mga lawyer, mga opisyalis ng korte yan, at maging ang Senado, dapat respetuhin natin at galangin natin yung kanilang naging desisyon. Pero kapag hindi ho natin ginalang yan, magkakaroon ng paghina sa lahat ng institusyon
lahat ng institusyon. Kapag ka humina po ang institusyon, ay may epekto yan sa pangkalatang estado ng Pilipinas. Ibig sabihin nito ay nakumpleto na po yung paghina ng lahat ng institusyon ng ating bayan. Ano ho ang kakahinatnan yan? Ang kakahinatnan yan, kung may mahina kang estado, ay gulo. Okay, gulo. Kahit na anong sabihin natin, ihina, gulo. Bakit? Siyempre, yung mga abusado sa ating lipunan, yung mga gusto ng dagdag na kapangyarihan sa kanila, anong gagawin yan? Siyempre, bibigyan ng gagawing oportunidad itong paghina na ito para sa kanilang mga illegal na gawain. Siyempre, kapag mahina ang liderato mo sa politika, sa legislatura o sa judikatura, ang natutuwa ho dyan yung mga kriminal yung mga criminal at criminally minded na mga politiko, that they can get along with this. Sa kalaunan, ito po rin ay issue ng hustisya. Hustisya po para sa ating mga ordinaryong mamamayan. Bakit kamo? Sapagkat tayo po ay hindi nabigyan ng pagkakataon para bigyang accountability itong isang di umano ay nagkasalang opisyalis. Napakasakit po niyan sa demokrasya. Sapagkat ang demokrasya po kaya umiiral at kaya patuloy na sinusuporta ng mga Pilipino doon sa konsepto ng patas na laban. Ano ang patas na laban ngayon ng mamamayan dito? Meron ba? Patas ba ang laban? Kami ay nagbabayad ng buwis. Kami ay sumusunod sa batas. At kapag isa sa amin o dalawa sa amin ay lumalabag sa mga batas, bunga ng mga kadahilanan pang-ekonomiko, anong ginagawa ng Estado? Hinuhuli at ikinukulong. Sapagkat ito po ay accountability. No? Doon sa mabababang empleyado ng pamahalaan sa burokrasya, yung iba dyan ay kinakasuhan at naikukulong diretso sa pagkuha ng pera ng taong bayan. Dito po sa issue ng paggamit ng intelligence funds ng ating kagalang-galang na Vice Presidente na nakitaan ng red flags ng Commission on Audit, paano na ho ngayon yan? Ano mangyayari? Naka-left hanging po tayo. At di ho maganda yan sa isang lipunang tulad ng sa atin. At lahat na dito sa Vice Presidente. Isipin mo kung tumakbo yan at manalo, parang sword of Damocles na nakahang sa kanya, sa kanyang ulo, ito pong issue na ito. So, naghahangad po tayo na sa mga susunod na panahon ay maikorekta po ito at magkaroon na po tayo ng hustisya. Sapagkat kapag hindi lumabas yan sa mga politikal at mga legal na institusyon natin, maaaring yan po ay sumirit yung galit na mamamayan, sumirit po sa ibang mga paraanang hindi natin magugustuhan. Sa totoo lang. Maraming salamat.